Tiniyak ng Office of the Presidential Advisor on Rehabilitation and Recovery ang patuloy na pagtulong sa Yolanda survivors. Kabilang sa tinututukan ng tanggapan ay ang pagbibigay trabaho sa mga apektadong pamilya. Si George Bandola para sa ulat. Nilinaw ng Office of the Presidential Advisor on Rehabilitation and Recovery na wala sa mandato nito ang rehabilitasyon ng Zamboanga City na winasak ng nakarang bakbakan. Sagot ito ng OPAR sa mga reklamo kung bakit inuuna umano ang rehabilitasyon sa mga sinalanta ng Yolanda gayong isang taon na ang hinaing ng mga biktima ng bakbakan. Hindi sa inuuna yung Yolanda, this is parallel yung efforts, lahat yan ongoing, and nagkataon lang na magkakaiba yung inassign. So, for the Office of PAR, ang assigned sa amin would be Yolanda, Recovery and Rehabilitation. And that's already a handful. Pero pagtitiyak ni Jimeno, may ahensya ng pamahalaan na tumututok sa Zamboanga. In order to make things efficient, I think it made sense na magkahiwalay yung Zamboanga and yung sa Yolanda. But again, kung tatanungin kung bakit inuuna yung isa over the other, I don't think that's true or that's a fair assessment. It's really a matter of doing both. Pero since magkaiba naman yung assigned dyan, I guess magkaiba rin yung timetable, magkaiba rin yung pace, and iba yung initiatives nila dun sa initiatives namin. Sa kabilang banda, tuloy daw ang mga gawain ng OPAR sa pagpaplano at pagko-coordinate ng mga trabaho ng mga pribadong sektor para matulungan ang mga lugar na sinalanta ng bagyo. Ito'y habang hinihintay pa ng OPAR ang approval ng Pangulong Benigno S. Aquino III sa 8,000 pahinang Comprehensive Master Rehabilitation Plan. Naisumiti na noon pang August 1 ang 171 billion peso rehabilitation program para sa 171 cities and municipalities na naapektuhan ni Yolanda. Subalit nasa Pangulo pa ang go signal para magawa ito. On top of that, habang inaantay pa namin yung approval nung comprehensive master plan, we're already continuing our job, meaning we are still coordinating with the government agencies to the extent na meron namang nasimula na projects. And then also, we've been working with the private sector because that's part of our mandate to coordinate all rehabilitation efforts coming from the public and private sectors. Sabi ni Jimeno, naiintindihan nila ang pagiging busy ng Pangulo at ang hirap ng pagre-review sa detalyadong plano na nasa 8,000 pahina. Para sa Telebisyon ng Bayan, George Bandola.